Mariing itinanggi ni Vice President Leni Robredo ang mga isyong lumabas sa isang online article na tinawag ngayong Naga Leaks. Ayon sa bise, paninira lang ang mga ito sa kanilang pamilya at kay dating DILG Secretary Jesse Robredo. Pero ang isang dating konsihal sa Naga na kaalyado noon ni Robredo, kinumpirma ang ilan sa mga nakasaad sa Naga Leaks. Umaaksyon si Jem Avancenia. Masayang pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang relaunching ng libro ng pumanaw niyang asawa na si dating DILG Secretary Jesse Robredo sa Cebu noong Sabado. Halos 5 taon na mula nang masawi sa plane crash ang dating kalihim, pero para sa Vice Presidente, nananatili pa ring buhay ang alaala at mga aral na iniwan ng kanyang mister. Lahat ng ito raw nakapaloob sa libro nito na pinamagatang Jesse Robredo, The Quest for Good Governance. Pero ang malinis at hinanga ang imahe noon ng dating kalihim, nabahiran ngayon ng agam-agam at tanong matapos lumabas ang online article ng grupong We Are Collective. May titulo itong Deception pero mas kilala ngayon bilang Naga Leaks. Dito isiniwalat ng may akda ang mga umano'y anomalya noon ni Robredo noong mayor pa lang ito ng Naga. Kabilang dyan ang pagkonsinti umano nito sa iligal na sugal na weteng na pinatatakbo ng kaibigang si Sunny Mercado. Hindi raw totoo na kinumbinsi ito noon ni Robredo na talikuran na ang weteng, bagay na sinigundahan ng dating konsehal at kaalyadong si Luis Ortega. Sila ang operator pangguan lang yan sa huli-huli pagkatapos wala naman nangyayari. Diyan yan yumaman. Mga ganyan-ganyan na yan, mga percent-percent. Alam ko yan eh. Taliwas din daw sa imahe nito na walang bahid ng katiwalian, ginamit umano ni Robredo ang posisyon nito para magpayaman. Yaman po yan. Yung mga sa niya. Ako, ang daming dilin siya. Binibili ng CTM na ganing sa may-ari 150 pesos. Mababayaran 250 pesos. On the record yan. Isa raw sa mga sinasabing pag-aari nito ang Landsberg Tower sa Tomas Morato na umano'y pinangalan lang niya sa kaibigang si Rudy Ginhawa at pinalabas na nagrerenta lang sa isa sa mga kwarto rito. Ang nasabing unit din ang umano'y niransak noon ni dating DILG Undersecretary Rico Puno para kunin ang ilang mahalagang dokumento na nasa pangangalaga ni Robredo nang masawi ito. Si Robredo may bahay yan doon sa Quezon City. Imagine yung bahay niya doon, that is worth millions of pesos. Yung tatlong kanya, mayroon isang bakante, sabi ko, bibilin ko. Nagtanggap kami bibili ng ano. Pinasok namin yung home na hindi si Robredo panong-panong yan ng mga imported kung pinicture ng map. Naagrabyado rin daw ni Robredo ang konsehal na tumulong sa kanya para mapanalunan ang Ramon Magsaysay Award matapos umano itong tumanggi na bahagian siya ng $50,000 na cash prize. Lumutang din ang umano'y pagkakanlong ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales at pagkawala ng dating konsehal na si Emilio Aguinaldo na isa sa mga nagsampa ng patong-patong na kaso ng katiwalian noon sa alkalde. Pero lahat ng ito, mariing itinanggi ni VP Robredo. Yung paglabas ng mga kung anong leaks yan, ito ay attempt para i-silence tayo.